Magandang hapon sa inyong lahat mga kasak. Nandito tayo ngayon sa Ikwento Mo kay DJ Heidi kung saan makakarinig na naman tayo ng kwentong pag-ibig mula sa isang taong pakalat-kalat dyan sa tabi-tabi. Chokot! Okay, cheers muna tayo mga kasak. Tara na't simulan ang kwentong pinadala ng sender natin na itago natin sa pangalang Susie. Sabi nga ni Ricky, may kota ang pag-ibig. Alamin natin kung kasama ba siya sa tinatawag nilang capital S o magkakaroon ng happy ending ang kanyang buhay pag-ibig. Hi DJ Heidi, ako po si Susie. Nasa maayos na kalagayan na po ang buhay pag-ibig ko ngayon. Single po ako ngayon may hinihintay kasi ako. Lahat naman po siguro tayo ay nakaranas ng pag-ibig. Pag-ibig, ito yung pinakamasarap na feeling sa mundo. Yung tipong kapag nararamdaman mo yun, ay nasa cloud nine ka. Yung kahit nakikita mo pa lang ang mahal mo, ay masaya ka na. Pero sa likod ng masasarap na pakiramdam na ito, may nagtatagong sakit. Sabi nga, kapag umiibig ka, handa ka dapat masaktan. Dahil lahat ng umiibig ay nasasaktan. Si Gino ay nasa kanyang unang taon sa high school. May tuturing niya itong bagong mundo sapagkat alam ng ibang mga tao ang kanyang makakalabasan. At dahil siya ay nasa kanyang pamilya. Unang araw niya sa bagong paaralan at isang kilalang mataas na paaralan sa India. Alam niyang matagalan siyang makibagay sapagkat hindi siya nagalak siya sapagkat sa kanyang unang araw ay nagkaroon siya agad ng kaibigan, si Pablo. Mabait na bata si Pablo, bukas ang kanyang isipan sa lahat ng pwedeng mangyari. Alam niya kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Hindi pa man din natatapos ang unang araw ng eskwela, naging maayos si Gino at bukod kay Pablo, nakilala niya si Susie. Si Susie ay yung tipo ng babae na may sapat na lakas ng loob na sabihin ng direkta ang nais niyang sabihin sa kausap o sa isang tao. Ito ay higit na hinangaan niya. Alam mo, Gino, wala kang tiwala sa sarili mo. Pangit yan. Dapat sabihin mo o iparating mo kung ano ang nais mong sabihin o iparating sa taong yun. Anong ginagalaban mo? Wala lang. Napansin lang. Bakit? Freedom of speech tawag yun. Sige, sabi mo eh. Salamat na rin. Tara na! Oo eh. Tara na! Oo, tara na! Saan ka ba uuwi ngayon? Sa Quezon? Hindi, sa Tondo ako uuwi. Talaga? Saan ka sa Tondo? Sigadol din ako eh. Wow, Tondo rin ako eh. Sabay-sabay na tayo sa jeep. Mag-iliw na lang dapat tatlo habang gumagahe. Naging maingay ang jeep dahil sa mga usapan nila. Nakababa sila at tumatawa pa rin. Mga tao nga naman. Salamat nga pala sa inyong dalawa. Diyos, wala yun. At iyon ang simula ng isang relasyong sinigurong magtatagal. Kaprangkahan ni Susie, kakornihan ni Pablo, at kainosentehan ni Gino. Tumagal ito hanggang sa sila'y nakapagtapos. Pumasok sila sa iisang pamantasan sa Maynila, ngunit iba-iba ang kanilang mga kurso. Si Susie ay kumuha ng kursong mass communication, si Gino ay nursing ang kinuha, at computer science naman ang kay Pablo. Bago magsimula ang klase sa bagong mundo, nangako ang magkakaibigan na mananatili ang estado nilang ito at hindi pa apekto sa kasalukuyan. So, ito na. Let's go. Kita-kita na lang mamaya. Iti-text ko na lang kayo. Nang matapos ang unang klase ni Susie, nakilala niya si Andrew. Nagkasundo sila sapagkat halos magkapareho sila ng katangian. Si Gino naman ay nakaklose si Monica. Si Monica ay tahimik ngunit matapang. Pinakita agad niya ito na labis na hinangaan ni Gino. Nag-text si Gino na magkita sila sa kantin. Sinabi rin ito na may isasama siya. Nagkataong wala ring klase si Susie at Pablo, kaya sumang-ayon sila kay Gino at makipagkita nga. Pinakilala ni Gino si Monica at si Susie naman ay si Andrew. Matapos magkamustahan ng mga magkakaibigan, ay bumalik na sila sa kanilang mga klase. Ganun katagal na kayo magkakilala. Nakakatuwa naman ang samahan nyo. Alam mo, may napansin ako. Oo, dahil ko na yung mga nasiraan ng baito pag magkakasama. Halata naman kanina, di ba? Halata ka rin kanina eh. Sa kabilang banda, ang tahimik mo masyado siya nga, hindi naman nangangain ng tao yun. Hindi nga, may sinabi ba ako? Ayoko lang makialam, nakakatuwa kayo eh. Okay, dapat lang. Hindi, biro lang. Hayaan mo isasama kita palagi sa mga lakad namin. Okay, magandang ideya yan. Hindi nagtagal, kabilang na sa kanila sina Monica at Andrew. Papahuli pa ba si Pablo? Siyempre hindi, kaya't ipinakilala niya rin sa mga kaibigan si Paula. Sa lahat ng babae, siya lang ang hinangaan niya dahil sa pagiging seryoso nito na siyang eksaktong kabaliktaran niya. Nang araw din yun, maagang natapos ang kanilang mga klase. Bilang bagong magkakaibigan o grupo, tinakasan
nila sandali ang mga responsibilidad bilang mag-aaral. At sa pagkakataong ito, nagtungo sila sa luneta. Tawanan, kwentuhan, at kainan ang nanaig. Naglibang ng gusto ang mga magkakaibigan. Hanggang sa hindi nila namalayan ang oras. At nabuko nila na si Pablo ay may lihim palang pagtingin kay Paula. May mga bagay na hindi naiintindihan ng mga magbabarkada. Lalo na hindi pa sila. Alam ko, Sheila, gusto ko rin muna makatapos ng pag-aaral. Si Sheila ay kababata ni Susie. Sa kanya sinasabi ni Susie ang lahat na hindi na kayang sabihin ng mga kaibigan. Alam mo, Susie, napapraning ka na. Alam mo kung anong gusto mo, di ba? Bakit ka pa naguguluhan? Hindi ko alam. Kapag ko sila, panatag ako. Para kung nasa akin ang lahat. Sila o siya? Si Pablo, si Chino o si Andrew? Taray mo, te, haba ng hair. Tatlong lalaki sa buhay. Pwede ba, Sheila? Seryoso ako. Minsan ka lang seryoso, ah. Sinamahan ka nga ata talaga ng panan ni Cupido. Sino ba sa kanilang tatlo? Si Gino, pero pakiramdam ko, gustong manligaw sa akin ni Andrew. At si Papa Pablo? Kaibigan ko lang si Pablo, di ko siya type. Ano ngayon ang bumabagabag sa'yo? Si Gino kasi, alam ko may gusto sa kanya si Monica. At parang ganun din siya sa kanya. Si Andrew naman, hindi ko alam kung totoo bang nararamdaman ko sa kanya. Naku, sis, malaking gulo ang gusto mo. Ewan ko sis, nalilito ako. Alam mo, sis, mag-aral ka muna, hayaan mo silang magsabi, tapos mamimili ka na. Mamimili, ano po, ng lalaki? Hindi sa ganun, ano ka ba? Basta maintindihan mo rin ako, sis. Sa mga susunod na araw, matapos ang usapang iyon ni Susie at Sheila. Mukhang bad trip ka. Anong meron? Andrew! Bakit? Sige, ibuhos mo. Andrew, umamin ka na! Ha? Hindi kita maintindihan. Itahan na, Susie. Iwan ko sa'yo. At bago pa man din tuluyang tumayo si Susie. Susie, ayokong sirain tong pagkakaibigan natin. Pero kung gusto mo talagang malaman, oo, Susie, may gusto ako sa'yo. Araw-araw akong naiingal sa'yo. Bakit? Anong pumipigil sa'yo? Si Gino, Susie. Si Gino. Ha? Si Gino? Anong meron kay Gino? Hindi ko alam kung manhid ka o sadyang tanga lang. Pero hindi mo ba napapansin na may motibo sa'yo si Gino? Andrew, kaibigan ko lang si Gino. Kung sa tingin mo ay may gusto nga sa akin si Gino, ikaw na yan. Sadyang close kami dahil ilang taon na rin kami magkakasama. Susie, makita lang kitang masaya. Okay na ako. Mahal kita. Mukha ba akong masaya ngayon? Eh ano bang bumabagabag sa'yo? Alam ko, hindi pa dapat, pero nalilito ako sa nararamdaman ko. Sasamahan kitang tuklasin mo kung ano man yan. Salamat, Andrew, salamat. Sa kabilang banda, Pre, si Susie, hindi ko nga alam eh. Di rin nagtitext. ayun na, kasama si Andrew. Susie! Teka, magkahawak ata sila ng kamay ni Andrew. Sila na yata. Tara, tanungin natin. Andrew! O bakit? Anong meron? Kayo na, si Susie. Hindi ko alam. Oo, kami na. Nagtupad sa akin si Andrew kanina lang. Ha? Pero bakit? Sumunod ka na lang. Talaga? Nakakatuwa naman. Ikaw, Pablo, kailan mo balak ligawan niya si Paula? Ha? Tigilan mo nga ako, Gino. Eh, kayo ni Monica. Oo nga, kayo na Monica. Pati ako nasali? Kaibigan ko lang si Monica. Di ba, Monica? Ah, oo. Oo, magkaibigan lang kami nito ni Gino, no? At iyon na nga ang simula ng hindi naintindihan ang nararamdaman ng ating mga bida. Ate, pwedeng magtanong? Sige, tungkol saan ba yan? Ate, kilala mo naman si Susie, di ba? Oh, anong meron at pinahon pa akong konsultan? Ate, kaibigan ko lang siya, di ba? Kaibigan kong matalik kasama ni Pablo. Di ba, Ate Gina? Kaibigan ko lang siya. Anong punto mo? Teka, bakit kailangan pa ulit-ulit sa akin na sabihin kaibigan mo lang siya? Alam ko yun, Gino, hindi ako tanga. Sige nga, ikwento mo sa akin kung ano nangyari. Kasi, ate, si Susie, nubya na siya ni Andrew. Ngayon, Hindi ko alam. Ang alam ko, gusto ko si Monica, pero parang nasaktan ako nung nakita ko sila. so in love ka sa dalawang babae? Si Monica ang gusto ko, pero naguluhan ako nung nakita ko magkahawak ng kamay sila ni Andrew at Susie. Nino, sundin mo kung ano ang sinasabi ng puso mo, hindi ng utak mo. Hindi sa lahat ng bagay ay nasusunod ang utak.
Pero kung sa tingin mo, magiging masaya ang lahat kapag sinunod mo ang utak mo, edi doon ka, ang mahalaga, wala kang naagabyadong tao. Sige, salamat, te. Sa parehong oras, kinakausap ni Andrew si Susie. Susie, totoo ba ang lahat ng sinabi mo sa kanila? Ayokong umasa, ah. Andrew, patawarin mo ako. Maaari bang magpanggap ka bilang nobyo ko sa harap nila? Para saan? Ayokong masaktan, Susie. Alam mo may gusto ako sa'yo, pero hindi mo ako pwedeng gamitin ng ganun-ganun lang. Alam ko, Andrew, may gusto lang akong malaman. Isang linggo, pagkatapos ng isang linggo, saka ko sasabihin kung ititigil mo na o tututuhanin na natin to. Papayag ka ba? Kung saan ka masaya. Nakakatawa sila, Pablo, no? Sino? Siya nga, malamang yung mga kaibigan natin. Akala ko yung mga kaklase natin eh. Huwag ka kasi mag-open ng topic dito sa classroom. Nakakabuang eh. Hay naku, Pablo, kahit kailan ka talaga. Paula, ganoon ba talaga ang tingin mo sa akin? Na abnormal ka? Oo, sapat na ang araw-araw na magkasama tayo para sabihin yun, no? Kung ganoon, ang normal na ito ay nahulog sa isang baliw na katulad mo. Ano? Tinawag mo akong baliw? At nahulog? Ano pinagsasabi mo? Gusto mo ihulog kita dyan, ha, Pablo? Oo, Paula, may gusto ko sa'yo. Tama silang lahat. Pablo! Pero bago ang lahat, siyempre binibiro lang kita. Nakakainis ka, Pablo! Kahit kailan ka talaga, wala akong pakialam sa nararamdaman ng iba. Matapos sumigaw ni Paula, ay biglang tumahimik ang klase. Nagpaalam si Paula na lumabas dahil na rin sa ginawa niya. Naiwan si Pablong nakatulala sa klase. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ginoong Dimaano? Paninindigan mo wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga tao? Pero ma'am, Habulin mo si Paula! Lumabas si Pablo at nakita si Paula umiiyak. Humihingi siya ng tawad dito, ngunit galit ang nasaktan si Paula. Tanggap ko na maloko ka, Pablo! Pero yung lukuhin mo ang nararamdaman ko, sobra ka na! sorry na. Pwede ba? Pablo, umiiyak ka? Totoo na ito, Paula. Mahal kita. Pablo! Kinabukasan ay nag-usap-usap ang tatlong matatalik na magkakaibigan. Binalita ni Pablo ang tungkol sa kanila ni Paula. Napag-usapan rin nila ang darating na Valentine's Day. Kinabukasan, Monica, may kadate ka ba sa Valentine's Day? Wala naman nanliligaw sa akin eh. At hindi naman ako taken. Sa madaling salita, wala. Bakit? Ganun ba? Wala lang, natanong ko lang. At isa pa, Gino, wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. Mas gusto ko ang mag-aral muna, no? Monica, pwede ka bang maging kadate ko? Kung isa na naman ba yan sa pag-good time mo, tigilan mo nga ako. At isa pa, may thesis pa tayong gagawin. Seryoso ako, Monica. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Wala akong panahon dyan. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo yan? magdamag na pinag-isipan ni Monica ang alok sa kanya ni Gino. Alam niya sa sarili niyang may gusto din siya kay Gino, ngunit mas prioridad niya ang kanyang pag-aaral. Minsan ko lang maramdaman to. At minsan lang may mga asa na magmasabang sa akin. Nakita ni Monica na si Gino ang tumatawag. Bukod kasi sa naka-anikol si Gino, ay nais niyang makausap si Monica. Kukulitin ba na naman ako ni Gino? Ayaw isipin ni Monica, pero alam niyang natutuwa siya sa pagtawag ni Gino. Natutuwa siya na may taong nag-i-effort sa kanya, kaya sinugot niya ang tawag. Ngunit naging masungit ang kanyang pagsagot. Ano, Gino? Mangungulit ka na naman ba? Anong dahilan ng pagtawag mo? Alam mo namang busy ako eh. Hindi inakala ni Monica ang ginawa ni Gino, pero isa lang ang sigurado siya. Masaya siya na may nagsasagot sa kanya. Matagal na panahon na ako nagtiwala sa lalaki. Hayaan ko muna si Gino. Titignan ko kung talagang seryoso siya. Kung siguro naman kaya niya akong hintayin. Alam ni Gino ang naging karanasan ni Monica sa kanya. Kaya alam niyang hindi dapat madaliin si Monica. Hindi rin naman ugali ni Gino ang magmadali. Kaya susuyuin niya si Monica hanggang sa lumambot ang puso nito. Bago pa man din matapos ang araw, ay tinawagan ni Andrew si Susie. Hello? Andrew? Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan naman? Pasensya kung hindi ako nakapasok ngayon ha. Sinangali kasi ako ng gising tapos tinawad na ako.
Sige, puntahan kita dyan sa inyo ah. Okay, mukhang importante masyado yan at kinailangan mo pong pumunta dito. Ingat ka, Andrew. Tinuro ni Susie ang daan sa kanila sa pamamagitan ng text. Buo ang loob ni Andrew, kaya't wala siyang inaksayang oras. Dali-dali siyang sumakay ng mga. Susie! Susie! Si Andrew to! Andrew? Sinong Andrew? Bakit mo hinahanap si Susie? Magandang araw po. Kaklase po ako ni Susie. Nandito po ako para makausapin siya tungkol sa nangyari kanina. May mga activity po kasi na kailangan siya. Ah, ganun ba? Sige, pumasok ka. Feel at home. Andrew, tama ba? Opo, tita. Sige, umakyat ka sa taas. Nandun si Susie at mamaya ay paghahanda ko kayo ng merienda. Salamat po, tita. Pero sa tingin ko, hindi rin po ako magtatagal. At umakyat na nga si Andrew. Nang makita niyang bukas ang kwarto, ay pumasok na siya. Alam niyang inaasahan na siya ni Susie. Binigay ni Andrew ang mga notes nila at kung iba pang wala ko. Andrew, ito nga lang ba talaga? Ay, hindi ko na kaya magpanggap, Susie. Sa tuwing nagpapanggap tayo, iniisip ko na tayo talaga na sana totoo. Kaya lang hindi. Tao ako, Susie. Hindi robot na pwede mong ipaprogram kay Pablo na nararamdaman. Mahal kita, Susie, at gusto kitang makasama. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Pasensya na, ngunit kailangan na natin ibigay. Halos maluha si Andrew sa mga sinabi niya. Ngunit iyon ang nararamdaman niya at nagpapakatotoo lamang siya nito. Bago pa man tuluyang lumabas ng kwarto si Andrew, ay niyakap siya ni Susie. Andrew, isa sa dahilan ng hindi ko pagpasok ay ang pag-iisip kung dapat pa bang ituloy ito. Napuyat ako dahil doon. Sige, pero maghintay ka. Nalilito pa rin ako hanggang ngayon. Kumarap si Andrew kay Susie at sinabing maghihintay lamang siya. Salamat, Andrew, sa mga notes. Sa parehong oras, abala si Gino sa mga bagay na ikinatutuwa ni Monica. Wow, salamat Gino. Umpisa na ba to? Alam mo kung paano pangitiin ng babae ah. Gino, ngayon lang ulit may nag-e-effort sa aking lalaki at natutuwa ako dun. Oo na ba yan? O ano? Huwag kang tanga, pumapayag na ako Gino. Siguraduhin mo lang na seryoso ka. Ayoko na kasing masaktan ulit eh. Oo, Monica. Hindi mo pagsisisihan to. Niyakap ng mahigpit ni Gino si Monica. So, okay na ang lahat. Masaya si Pablo kay Paula. Naghihintay si Andrew sa magulong damdamin ni Susie. Ngunit kumpiyansa siya na may pagkakataong maging sila. At sa wakas ay nawala ang katorpehan ni Gino. At ngayon nga ay magkasintahan na sila ni Monica. Happy ending? Hindi pa tapos ang lahat, no? Sinundo ni Pablo si Paula matapos niyang tawagan ito. Espesyal na araw ito, di ba? So, dapat lang na mas maganda pa ako sa gabi. Na! Kung gano'n, huwag na tayo mag-update ng panahon. Hindi pa nila si Pablo para magmaneho, kaya nagtapos sila papunta sa restaurant na kilala tuwing araw ng mga puso. At stick, di ba? Kaya ganda ng musika. Ako nang bahala sa pagkain. Wala kang ibang aalalahanin na sisiguraduhin kung mag-e-enjoy ka ngayong gabi. Pablo, gabi natin ito, di ba? Oo, mahal ko. Kung gayon, anong ginagawa nila dito? Tinuro ni Paula ang inuupuan nila Gino at Monica. Nakigulat si Pablo nang makita nila ang dalawa. Siguro ay dahil sila na ngayon yung lugar na ito kung ganitong panahon. Hindi ka ba komportable? Pwede tayo lumipat kung gusto mo. Malayo naman sila eh. Ayos na to. Ang mahalaga naman ay kasama kita. Teka, sila na ba? Nag-date sila. Mukha nga, nakakatuwa naman. Kaya ano muna natin sa pagbigay ng oras nila bilang magkasintahan. Sa parehong oras, Monica, salamat at pinagbigyan mo ako. Tatanggi pa ba ako? Nakikita ko naman seryoso ka sa mga sinasabi mo. sa pareho pa rin oras ay may pumasok sa resto. Pati si Pookie. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, wag muna natin silang pansin. Gabi nila ito. Mag-focus tayo sa atin. Sige, mahal ko. Bakit Gino? Nandito rin sina Susie at Andrew? Oo, huwag mo silang pansinin. Gabi natin to. Huwag tayong pa-apekto. Huwag tayo? Eh bakit parang ikaw yung naapektuhan? Hindi ka, Susie. Maupo ka na. Sino Pablo at Paula? Nakakilig naman. Teka, nandito rin si Gino. Ha? Kadate niya si Monica? Ano ito?
ba? Katangahan ko. Malamang nagde-date sila, di ba? Drew, naghihintay ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo, marunong ako tumupad sa sinabi ko. Kung gayon, ngayong gabi, huwag ka nang maghintay. Ha? Hindi kita maintindihan. Huwag kang ang tanga. Andrew, itong gabing ito, simula nang hinahangad mo. Sigurado ka? Totoo na ba to, Susie? Bakit ayaw mo? Okay lang, marami pa namang... Hindi, natutuwa ako. Salamat, Susie. Mahal na mahal kita. I love you. Mahal na mahal kita. Tunay ang... Kuya Will, pahingin mo ng CD jacket sa kanang wheel po. Nasa ng camera? Nay! Nandito na po ako sa TV. Naku, Nay, ang gwapo ni Kuya Will. Ang corny mo, Drew. Sinakyan mo naman. Hindi mag-promise ka. Salamat ka, mahal kita. Sige, thank you. Bukod sa kanilang anim, may iba pang mga tila sinasamantalaang panahon sa kanilang mga kakornihan at kasitan. Pero sa ating mga bida, totoo ngang sila'y umiibig na at simula ng magulong buhay pag-ibig. Kinabukasan ay sinalubong ni Susie si Gino papasok. Hindi nagbabago si Susie. Prangka pa rin siya na labis pa rin itong ikinagugulat ni Gino. Paano mo nalaman? Bakit? Secret affair ba? Kahapon sa resto, nakita ko kayo. Nandun din kasi kami. Ganun ba? Bagay talaga sa'yo yung course mo. Oo, tama ka sa nakita mo. Nagulat ako sa'yo. Mamaya ako pa nang balak sabihin, pero inunahan mo na ako. Hay, kilala mo naman ako walang hindi ko malalaman. Sa klase ni na Gino sa English ay ang labis na ikinabahala ni Monica. Okay, class. We will be having a graded recitation. I will call you randomly. So, we will have Mr. Dimakulangan. Tumayo si Gino. So, Mr. Dimakulangan, you are a very good student. According to the text, the author is regretting what he has done. How about you? Did you commit a very big mistake, Mr. Dimakulangan? Yes, ma'am. I have. Could you please share to the class what it is? Falling in love with my best friend, ma'am, is the very big mistake I have ever committed. Matapos ang klase ay naunang lumabas si Gino. Alam niyang hindi yun dapat sabihin, ngunit sinundan siya ni Monica. Kaya ba niligawan mo ko? Ha, Gino? Bakit ayaw mo kumibo? Tinatanong kita! Kung sasabihin ko bang hindi, maniniwala ka? Kailan ba kita hindi pinaniwalaan? Lalo na tayo, tinatanong lang kita. Mahal mo pa siya? Panakipbutas lang ba ako para makalimutan mo siya? Hindi sa ganun. Oo, mahal ko siya. Pero ngayon, Monica, mas mahal ko yung pangarap ko. Gino, please, tama na. Huwag na tayo maglokohan. Kausapin mo ako kapag totoo na yung sasabihin mo. Monica, makinig ka muna. Ano bang papakinggan ko? Yung mga kasinungalingan mo, ha, Gino? Yung ba ang gusto mong pakinggan ko? Monica, makinig ka. Puntahan mo ang best friend mo. Mahal ka nun. Saka mo ako balikan kung may balak ka pa. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Patuloy na umiyak si Monica. Masyado siyang nalungkot sapagkat naulit sa kanya ang pinangako ni Gino hindi natalo. Naiwan si Gino nang nakatulala habang umiiyak. Paulit-ulit sa kanya ang mga sinabi ni Monica. Saan mo gustong kumain, mahal ko? Kahit saan, Susie! Oh, ano ba yun? Para kayo nahabol ng mga Trojan Bakit? Pwede ba? Mayroon ang best friend ko, Andrew. Sige, sure time. Siguraduhin mo lang na mahalaga ito, Gino, Andrew, maaari bang doon muna kami? Sige, Gino, kung saan ka masaya. Susie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba yun? Ano ba si Andrew? Oo naman. Ano ba yan, Gino? Wait lang mo dito. Wala kang dapat alalahan. Mahal din ako ni Drew. Susie, mahal din kita. Pwede ba, Gino? Huwag mo pinagluloko. Hindi na ni Monica, di ba? Sabi ni Monica, mahal mo din daw ako. Gaano ka totoo yun, Susie? Mahal kasi kita. Mahal na mahal. Gino! Susie, wala lang ako lakas ng loob, pero ngayon na wala na akong choice kundi sabihin sa'yo. Mahal kita, Susie. Bakit ngayon lang, Gino? Ngayon kung kailan mahal ko na si Andrew? Bakit, Gino? Bakit? Bakit, Susie? Anong sinabi ng best friend mo sa'yo? Drew, please. Susie, ngayon pa ba? Anong problema? Mahal ko siya, Andrew. Mahal ko ang best friend ko. At yun yung sinabi ko sa kanya. Gago ka pala eh! Sasapakin na dapat ni Andrew si Gino sa sobrang inis, ngunit pinigilan siya ni Drew. Drew, uminahon ka! Please, wag! Bakit, Susie? Mahal
mahal mo ako. Sabi ko na nga mga babae talaga, bibilis magbago ng desisyon. Umalis si Andre, hindi niya matanggap ang mga narinig. Naiwan si Susie na umiiyak at sisig. Kasalanan mo tong lahat! Masaya na ako! Ano pa bang gusto mo? Gusto mo marinig yun, ha? Oo, Gino, mahal kita. Mahal kita hanggang sa naging kami ni Drew. Pero araw-araw, sa tuwing kasama ko si Drew, pinaparamdam niya sa akin na dapat na kitang kalimutan. Mahal ko si Andrew, pero mas mahal kita, Gino. Pero sa ginawa mo ito, hindi ko alam kung dapat pa ba akong matuwa. Dahil naiinis ako sa'yo, Gino. Naiinis ako. Nakakainis ka. Lumayo ka sa akin. Layuan mo ako. Huwag ka magpapakita sa akin. Kalimutan mo, nagkakilala pa tayo. Pero Susie... Tama na, Gino. Please, ang sakit na loob. Walang tigil na umiyak si Susie. At si Gino naman, walang ibang ginawa, kundi sisihin ang sarili. Pinaabot ni Gino ang nangyari kina Pablo at Paula. Please, Gino, bigyan mo sila ng space. Yun lang at magiging maayos na rin ang lahat. Abnormal ka talaga, pre, kahit kailan. Saludo ka sa'yo. Ngayon po ay maayos na ang lahat. Si Andrew ay isang matagumpay na mamamahayag na kadalasan ay nasa ibang bansa. Madalas ko rin siyang napapanood at mukha naman siyang masaya. Si Pablo naman, niyaya na si Paula sa isang kasal. Bridesmaid pa nga ako Si Monica ay isang nurse sa abroad matapos pumasa sa board exam. Madalas ko rin siyang nakakasal sa internet at okay na kami ngayon na parang walang nangyari. Masaya na rin siya ayon sa kanya. Si Gino naman ay nagpatuloy ng med sa ibang bansa. Part-time nurse siya dahil nag-aaral pa rin siya. Nasa Europe siya ngayon. At ako, si Susie, may isang kilala sa larangan ng pagsusulat at sumasideline bilang isang DJ na kasalukuyan yung napakikinggan. Tama mga kasat, buhay ko ang napakinggan niyo ngayon. Ito'y nagpapatunay lamang na sa pag-ibig, di lahat nagiging masaya. Mas lamang ang insidenteng maraming nasasaktan, umaasa, nagpapakatanga at naghahabol. Sa 6 na taong umiibig, 2 lang ang nagiging masaya. Tunay nga may kota ang pag-ibig. Sa realidad, konti lang ang nakakaranas ng and they live happily ever after. Ang forever, wala yung katotohanan. Walang permanente sa mundong ito. Lahat tayo mawawala dito sa paraisong ito. Maaaring mawawala na parang bula ang mga alaala, pero ang pagmamahal mananatili sa ating mga puso't isipan. Now, DJ Heidi, signing off. Pwede niyo na rin akong tawagin Susie. Palabas na ngayon si Susie. Miss Heidi, Susie, may naghihintay po sa inyo sa waiting area. Oh, sino daw? Ayaw ko pa sabi ng pangalan Lalaki po siya, ma'am. Sige, pupunta na ako. Pagpunta ni Susie, ay nakita niya ang lalaking naghihintay sa kanya. Batid ni Susie, na kahit pa nakataliko ng lalaking naghahanap sa kanya, ay alam ng puso niya na siya ang lalaki. Minsan lang nagpasibok ng puso niya. Letting go is just another way to say I'll always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet